Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-aniyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ang paring si San Vicente na mga mabubuting katangian bilang sugong alagad para sa kapakanan ng mga dukha at paghubog sa kaparian. Ipagkaloob mong kaming pinag-aalab ng gayunding layunin ay magmahal sa kanyang minahal at makapamuhay ayon sa kanyang ipinangaral sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga ngaral. Ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Ang panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. Ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon ng mga ito. Ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo. Ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon. Ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon. Ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi. Ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot. Ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Ano ang mapapala ng tao sa kanyang ginagawa? Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poon ay pupurihan, siya ang aking sanggalang. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang, matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanan
hindi matitinag, tagapagligtas kong pinagtitiwalaan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ano ba ang tao, Panginoon namin? Siya'y tao lamang na iyong pinapansin. Katulad ay ulap na tangay ng hangin, napaparam siya na tulad ng lilim. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Magsitayo po ang lahat. Anak ng tao'y dumating upang sariling ihain, lingkod manunubos natin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba si Elias kayo. At may nagsabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi nyo?" Tanong niya sa kanila. "Ang Mesiyas ng Diyos," sagot ni Pedro. Itinagubili ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag na nilang sabihin ito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, "Ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsupo muna tayong lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes and Friday is Quiapo Day. Araw nating mga deboto o araw ng ating pagdedebosyon sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya bigyan natin siya ng malakas na papuri. Ngayong araw din, ipanagdiriwang natin o ginugunita natin si San Vicente, ang founder ng kongregasyon ng mga pari at kongregasyon ng mga madre. Kung kilala niyo yung Adamson at ang CM, yung mga paring namamahala doon sa Adamson, si San Vicente ang founder ng kongregasyon na yun. Pero higit sa kanyang pagiging founder ng mga kongregasyon, nakilala din si San Vicente dahil sa kanyang pagmamahal sa mga mahihirap. Pinangatawanan niya at isinabuhay yung sinabi ng Panginoon na kung ano man ang gawin mo sa pinakamaliit kong kapatid ay ginawa mo sa akin. Noong mga panahon na yon, ang pangangailangan ng mga nasa lugar nila ay yung magmamalasakit sa mahihirap
at pangangailangan din na magkaroon ng grupo ng mga pari at mga madre na misyonero. Ibig sabihin, nagawa niya ang mga bagay na yon, ang magtayo ng mga kongregasyon at magmalasakit sa mahihirap sa tamang panahon. Sabi nga sa ating unang pagbasa, lahat ng bagay ay may tamang panahon. Merong tamang oras. Ang bawat gawain ay may tamang oras. Kung oras ng pagsisimba, magsimba tuwing linggo. O di kaya kung sa mga araw na gusto nyo magdebosyon. Kung oras ng pagtatrabaho, magtrabaho. Kung oras ng paggala o paglalakwatsa, maglakwatsa. Ang lahat ng bagay ay merong tamang oras, tamang panahon. Katulad na sa ating unang pagbasa, sinasabi dito ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Meaning, ang buhay natin at pag-iral natin itinakda ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin nun, ang bawat kilos natin, yan ang tinakda ng Diyos. Kasi meron pa rin naman tayong kalayaan. May kalayaan tayo na makiisa sa tinakda ng Diyos o hindi makiisa sa Kanyang itinakda. Pero isang bagay ang tiyak na itinakda ng Diyos. Itinakda niya na tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Itinakda rin niya na magkatawang tao. Kaya nga nakilala natin siya bilang Poong Jesus Nazareno. At sa tuwing titingin tayo sa imahe ng Nazareno, nakikita natin ang kanyang pagpasa ng krus at paghihirap. Itinakda rin yan ng Panginoon. Pero itinakda rin niya na hindi matapos sa krus ang kanyang buhay, kundi ito ay maging ganap sa muling pagkabuhay. Dahil itinakda rin niya ang muling pagkabuhay, tinakda rin niya na tayo ay magtamasa ng muling pagkabuhay. Pero lagi nating tatandaan at lagi din nating nakakalimutan na ang panahon ng Diyos ay iba sa panahon nating mga tao. Ang oras para sa Diyos ay iba para sa oras nating mga tao. Kaya siguro minsan nagkakaproblema tayo. Pinipilit natin na ang oras ng Diyos ay isiksik sa oras natin. Pinipilit natin na yung konsepto ng oras ng Diyos ay tumugma sa oras natin. Kasi tayo kung hindi masyadong advance, masyado tayong late. Minsan hindi tayo tumutugma sa itinakdang oras ng ating Panginoon. Kaya nga 'di ba yung iba sa atin, kapag ka nananalangin, gusto maya-maya nandyan na agad. O di kaya naman bukas nandyan na agad. Hindi makatugma sa oras ng Panginoon. At pagka minsan nakikita natin na hindi tumutugma, minsan tayo pa yung masama yung loob. Lord, ang tagal naman nung pinagdadasal ko, di nyo pa ipanagbigay. O di kaya naman minsan tayo masyadong late. Sabi, di ba, if today you hear His voice, harden not your hearts. Kung ngayon marinig mo ang tinig ng Diyos, huwag nang magmatigas. Pero marami sa atin, Lord, huwag muna ngayon. Saka na ako magbabago. Saka na ako maglilingkod sa inyo. Kakasaka natin, masyado na tayong nade-delay. Minsan naaabutan tayo ng pagkakataon na huli na ang lahat. Kaya ang panalangin natin ngayon, sana magtugma ang itinakda ng Diyos sa mga itinakda natin sa ating buhay. At mangyayari lamang yan kung tayo ay laging nakaugnay sa ating Panginoon sa panalangin. Sa unang bahagi ng ating ebanghelyo, narinig natin, isang araw samantalang nananalangin mag-isa si Jesus. Ano yung pinapanalangin niya? Hindi natin alam. But one thing is for sure, lagi siyang nananalangin dahil lagi niyang gustong nakakonekta, lagi niyang gustong nakaugnay sa Diyos Ama. At yun din yung panawagan sa atin.
Kung gusto nating magkaroon ng pagtutugma ang itinakda ng Diyos at ang itinakda natin, sana lagi tayong nakakonekta sa Diyos Ama at sa ating Poong Jesus Nazareno sa pamamagitan ng panalangin. Kasi kapag hindi tayo nakakonekta, madidisconnect din tayo sa oras ng Diyos at sa oras natin. Minsan kasi may binibigay ang Diyos na hindi pa tayo ready. O minsan may binibigay na ang Diyos na akala natin hindi tayo handa. Sa ating ebanghelyo narinig natin ipinagtagubilin ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag nilang sabihin kanino man na siya ang Mesiyas. Pero kung nalaman na ni Pedro at ng mga alagad na siya ang Mesiyas, bakit hindi pwedeng ipagkalat? Bakit hindi pwedeng ipamalita? Bakit? Dahil hindi pa handa yung mga tao na tanggapin ang ating Panginoon bilang Mesiyas. Dahil yung nasa isip na ng Mesiyas ay iba sa pagiging Mesiyas ng ating Panginoon. Yung ine-expect nilang Mesiyas ay yung political leader, yung malakas, yung makapangyarihan na magliligtas sa kanila sa kamay ng imperyong ng Roma. Hindi yung Mesiyas na magliligtas sa kanila sa pamamagitan ng krus at sa pagtubos sa kasalanan. Hindi pa sila handa. Pagka minsan-minsan may mga karanasin din tayo, no? Siguro sa mga nakaraan, may karanasan tayo na hindi pa din natin maintindihan. Pero ngayon, baka naintindihan na natin. In the same way, siguro ngayon, yung iba sa atin, mayroong nararanasan na hindi pa din naiintindihan. Pero balang araw, manalig tayo, maiintindihan din natin. At higit sa lahat, manalig tayo dahil itinakda ng Diyos ang mga bagay-bagay sa buhay natin. Kaya ngayon, ipanalangin natin sa Diyos na kung tayo nabubuhay pa sa kahapon, sa nakaraan, iwan na natin ang kahapon sa kamay ng Diyos. At kung tayo masyadong tumitingin sa hinaharap, ibigay natin ang bukas sa kamay ng Panginoon. Dahil yung ngayon ang ibinigay ng ating Panginoon. Kaya sa pagpapatuloy ng ating buhay, lagi nating panghawakan sa ating pananampalataya. Itinakda ng Diyos ang mga bagay-bagay sa ating buhay. Pero mangyayari lamang ang tinakda ng Diyos kung tutugma ang kanyang itinakda sa ating itinakda. At mangyayari lamang yon kung tayo ay lagi nakaugnay sa Kanya sa panalangin. Kaya ibigay na natin, iwan na natin sa kamay ng Diyos ang kahapon at iasa natin sa Kanya ang bukas. Pero harapin natin na kasama ang Diyos ang ngayon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang pananampalataya natin kay Jesucristong anak ng Diyos, ang siyang nagtitipon sa atin bilang bahagi ng kanyang sambayanan. Sa kanyang pangalan, dalhin natin ang ating mga intensyon sa Ama at sa bawat panalangin ng ating itutugon, gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang simbahan naway mapanatili ng Santo Papa at ng mga obispo sa pananampalataya ni San Pedro. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang ating mga ibinotong opisyal ng gobyerno naway igalang ang karapatan sa buhay ng mga hindi pa ipinanganganak, ng mga matatanda at ng mga may kapansanan. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang mga pari at relihiyoso naway maging tapat sa kanilang tungkulin sa Diyos
at sa sambayan ng kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang mga may sakit, naway mapalakas at magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Yang mga nauna na sa atin, na nilisan ang mundong ito, naway magkamit ng kasiyahan ng bagong buhay sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Diyos ng habag at awa, sa pamamagitan ng aming tagapagligtas, pakinggan mo ang panalangin ng iyong simbahan. Kasama ni San Pedro, nagpapahayag kami ng aming pananampalataya kay Kristong iyong anak, na nabubuhay at nagahari kasama mo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong sa banal na paghahain ginawa ni San Vicente, ay matularan niya ang kanyang ginagampanan. Ipagkaloob mong pakundangan sa pagdiriwang na ito, kami makabagtas para humantong sa pagiging haing kalugod-lugod sa iyo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Vicente ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon, kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ringapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Vicente, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakelanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa banal na pakikinabang ay dumadalangin sa pagparis namin sa iyong anak na nangaral ng mabuting balita para sa mga dukha. Kami naway mabighani sa mga halimbawa ni San Vicente at matulungan ang kanyang pagtatangkilik sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan
sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.